ang ating carrier verse. I'm just going to read this to you guys. This is very important. So habang binabasa po natin, let's focus on God at pakinggan po natin ang boses ng Panginoon habang binabasa natin ang salita niya. Ang sabi po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 2, 6 to 16 NLT version, he is addressing the church of Corinth in this epistle. Yet when I am among mature believers, I do not speak with words of wisdom. But not the kind of, I do speak words with wisdom, of wisdom, but not the kind of wisdom that belongs to this world or to the rulers of this world, who are soon forgotten. No, the wisdom we speak of is the mystery of God, his plan that was previously hidden, even though he made it for our ultimate glory before the world began. But the rulers of this world have not understood it. If they had, they would have not crucified our glorious Lord. That is what the scriptures mean when they say, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love him. But it was to us that God revealed these things by his Spirit. For his Spirit searches out everything and shows us God's deep secrets. No one can know a person's thoughts except that person's own spirit. And no one can know God's thoughts except God's own spirit. And we have received God's Spirit, not the world's spirit, so we can know the wonderful things God has freely given us. When we tell you these things, we do not use words that come from human wisdom. Instead, we speak words given to us by the Spirit, using the Spirit's words to explain spiritual truths. But people who aren't spiritual can't receive these truths from God's Spirit. It all sounds foolish to them, and they can't understand it. For only those who are spiritual can understand what the Spirit means. Those who are spiritual can evaluate all things, but they themselves cannot be evaluated by others. For who can know the Lord's thoughts? Who knows enough to teach him? But we understand these things, for we have the mind of Christ. Ang Panginoon po, marami siyang gustong sabihin sa atin kung paano niya tayo dinesign, kung saan tayo mahusay, saan tayo malakas, saan tayo magiging masaya. Kaya nga po, binigyan niya ng access ang bawat nilalang sa mundong ito na kapag tinanggap siya bilang Diyos at tagapagligtas, siya po ay makakakita sa perspective na spiritual. May intindihan niya ang sinasabi ng Panginoon. Kaya nga po sabi ni Apostle Paul, we are teaching you what God has revealed to us. And if you are unspiritual, meaning you haven't received Christ as Lord and Savior, or if you have received Christ as Lord and Savior, pero namumuhay ka sa kasalanan, then you would not really fully comprehend and understand itong mga bagay na pinagsasabi namin sa inyo. Tulad ng huwag magsinungaling, tulad ng huwag magpanggap, tulad ng i-confess mo ang kasalanan mo sa Panginoon, sa kapwa mo Kristiyano, pwede mong pagkatiwalaan para ikaw ay gumaling doon sa karamdaman ng kasalanan. Katulad po ng mga bagay-bagay na sinasabi natin na huwag tayong mandaya, huwag natin gamitin ng ibang tao doon sa ating pag-advance. At syempre, yung proverbial na sinasabi ng Panginoon, ayaw ko ng mga tao nagsisinungaling, ayaw ko ng kasinungalingan. Ngunit pag tinignan natin ang mundong nito, punong-puno tayo ng mga taong nagsisinungaling. Di po ba? Yan kasi yan nangyayari sa ating mundo dahil pinaniwalaan natin ang kultura ng mundo at tayo ay hindi naging spiritual. Pero pag tayo ay naging spiritual, meaning na-absorb natin ang tinuturo ng Panginoon sa atin, then makikita natin na meron ibang klaseng pamumuhay na nilaan si Jesus. Kaya nga po ang kapayapaan, ang kagalakan, ang pag-ibig, ang pasensya, ang pagpipigil sa sarili, lahat po ng mga bagay na ito ay gift. Ito po ay libre at hindi mo siya mabibili. Pero pwede mo siyang makuha sa pamamagitan ng relasyon mo kay Jesus. Si Jesus lang sa kapangyarihan ng deposito na si Lord Holy Spirit na nasa atin kapag tinanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas ang magdadala sa atin ng mga bagay-bagay na ito. So bago po tayo magpatuloy para lalo tayong yumaman sa salita ng Diyos at maintindihan natin paano nga ba ang isip ng Panginoon kapag nakita natin o naunawaan natin, nagkaroon tayo ng access sa mind ng Panginoon natin, tayo ay totoong magiging malaya. Manalangin po tayo. Amang Diyos na nasa langit, hiling po namin kayo po ang mangusap sa bawat isa.
Kayo po ang magdala sa amin, Panginoon, ng Ebanghelyo. Kayo po ang magdala sa amin, Panginoon, ng karunungan, pang-unawa at pang-alala at syempre, Panginoon, ng grasya para sundin namin ang iyong salita. Napakaganda po ng pangako mo sa bawat anak mo. Sa bawat tumanggap sa iyo bilang Diyos sa tagapagligtas, hindi namin mapagkakaila na ang pag-ibig mo, ang kapangyarihan mo, Panginoon, ay binigay mo sa amin. Hinayaan mo si Jesus na mamatay sa krus ng Kalbaryo. At ina, sineselebrate po namin today ang kanyang resurrection because it means, Panginoon, that you have redeemed us from the wages of sin, which is death. Today po, Panginoon, Jesus be glorified, God be magnified, at kayo po, Lord Holy Spirit, ang mangusap sa lahat, whether people who are watching this live or on demand, is going to, Lord God, experience you in that very personal way. So we pray, teach us, guide us, and may we experience your love, your healing, and deliverance sa araw nito. In Jesus' name we pray. Amen. So, napaka-importante po na maunawaan natin ang disenyo ng Panginoon sa atin bilang mga anak niya. At sa mga hindi pa po nakakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ito po yung pagkakataon natin. Tamang-tama po sa ating tradisyon, it is Easter Sunday. So, ang isip po ng Panginoon, ang Biblia po ay source ng truth. Ito po yung absolute truth, unquenchable truth. Truth that will stand the test of time. At ang katotohanan na ino-offer po ng Panginoon sa atin ay number one, magpapalaya. Number two, ito po yung true reality ng mga taong tumanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Pag-usapan po natin ang katotohanan na nagpapalaya sa atin. I hope that you will be reading with me while you are on mute. John 8:31-32 NIV version says, "To the Jews who believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." So ano po ang ibig sabihin ng direct, Greek word na ginamit about katotohanan? Ito po ay coming from the Greek word aletheia, which means reality, sincerity, truth in the moral sphere, divine truth revealed to man as personal excellence, that candor of mind which is free from affectation, pretense, simulation, falsehood, and deceit. So malaya po tayo sa mga bagay na sa kasinungalingan. So we are freed from the lies of this world. So pag-usapan po natin ang binibigay ng Panginoon. So bago ka maging malaya, ibig sabihin, ikaw muna ay dapat tumanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. At ikaw ay dapat maging disipulo ni Jesus. Dahil yun po ang kondisyon, yun po ang tinatawag na imperative sa verse 31. Pag hindi po natin sinunod ang katotohanan ito, hindi natin mauunawaan ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Tulad po ng, let's say, hindi mo alam na ikaw po ay magaling, let's say, na magaling kang chef, for instance. Ngunit tinuro sa'yo ng iyong mga taong maimpluwensya sa kapaligiran mo na maging guro ka. Dahil ang pagiging guro saan man bansa ngayon sa mundo natin ay napaka-practical na kurso. So nagguro ka, nakapasa ka lang sa Pilipinas ka, naging guro, at nagtuturo ka, ngunit hindi talaga yun ang disenyo ng Panginoon sa iyo. So marahil o maari na ito ay practical na kurso na kinuha mo at nagbibigay ng yaman sa iyo dahil ikaw ay sumasahod. Siyempre, nagbibigay maari ng inspirasyon sa mga estudyante mo kung ikaw ay mapagmahal na guro, ngunit hindi mo talaga linya yun. Ang Panginoon po, ibibigay niya sa iyo, saan ka ba magaling? Saan ka ba mahusay? At pag natagpuan mo yon, yung gagawin mong propesyon, gagawin mong negosyo, doon ka magiging malaya. Bakit ko po masasabi na malaya ang isang tao na ginagampanan niya ang isang career na para sa kanya? Kasi masaya siya. Masaya siya sa ginagawa niya. Kaya niya ngang gawin yun na hindi niya kailangan ng sahod. Kaya niyang gawin yun kahit kumulog kumidlat, bumuka ang lupa, umulan bumagyo, gagawin at gagawin niya pa rin yun. Dahil dun siya masaya. Naalala ko nga po ang nanay ko na siya ay nagbebenta sa palengke, siya ay market vendor.
At naalala ko yung routine namin every day, 7 days a week. Walang pukna, 365 days in a year. Gising ng alas 3, nasa palengke ng alas 4, nasa bahay ng alas 8 ng gabi. Repeat. Gising ng alas 3, pag-open ng tindahan ng alas 4 ng madaling araw, nasa bahay ng alas 8. Repeat. So, para sa nanay ko during that time, walang hirap yun kasi doon siya masaya. At doon tayo gustong dalhin ng Panginoon kung saan tayo nakadisenyo. Kaya nga po, marami akong kilalang mga kaopisina ko dati na nagtatrabaho sila pero galit sila. Nagtatrabaho sila pero ang angas nila. Kasi hindi yun yung tamang linya na dapat nilang tinahak bilang kanilang career. So nakakalungkot po pag nakakita ko ng isang tao, hirap na hirap bumangon sa umaga dahil alam niya hindi siya masaya sa kanyang ginagawa. So siya ay parang nakakulong sa dikta ng mga tao sa kapaligiran niya o dikta sa kultura ng ating mundo. Ang Panginoon po, dadaling ka niya kung saan ka magiging maligaya. Pero hindi niya sinabi na mawawalan ka ng problema. Ngunit pag may problema ka, bibigyan ka niya ng solusyon doon sa problema. Dahil ikaw ay nakaangkla sa Kanya. Dahil ikaw ay tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas at ikaw ay nagpapadisipulo. Yun po yung kondisyon, wag niyo pong kakalimutan. Bago mo malaman ang katotohanan, magpapalaya sa inyo. So meron po kasing isang methodology na ginamit ang mga nanghuhuli ng unggoy. Papa, I would just like to share this with you. Ito po yung tinatawag na monkey trap. So pag tinignan nyo po yung nasa kaliwa nyo, makikita nyo na merong isang container na makikita nyo po na maliit yung yung bukas o yung hole sa ibabaw tapos malaki yung sa ilalim. So yung container po na yan, sapat na pumasok yung kamay ng monkey. At meron po yan normaling prutas dun sa malaking portion ng container. Normally, saging ang kanilang ilalagay. Ngayon, ang unggoy po kasi, isusuksok niya yung kanyang kamay. At pag sinuksok niya yung kamay niya doon sa monkey trap na yan, hahawakan niya yung prutas. Darating ngayon ang mga poachers, ang mga Pilipino talaga, ang mga tawag dito, yung mga poachers kahit anong lahi nila because this is what they actually do. So ang unggoy, hindi niya bibitawan yung prutas. Hahawakan niya yung prutas hanggat sa mahuli siya. Hindi niya mabitaw-bitawan. Kaya nga yan po ang pinakamahusay na trap sa isang unggoy na kailangan makuha ng mga poachers na buhay kasi mas malaki ang halaga ng unggoy na buhay sa kanilang mga kliyente. So, simple lang dapat ang gagawin ng unggoy. Bitawan niya yung prutas na nasa loob ng monkey trap, makakalaya siya. Ngunit ayaw niyang bitawan. Kapag nahawakan niya yung prutas na silo doon sa monkey trap. Ganun din po kadalasan tayo. Ganun. Hahawakan natin yung kasinungalingan, hahawakan natin yung maliit na bagay, hindi natin bibitawan hanggat sa tayo ay mahi- maging alipin ng kung ano man bagay na hinahawakan natin. May mga taong hahawak ng sama ng loob at hindi nila bibitawan yan hanggang kamatayan nila na dapat sana naging malaya sila sa sama ng loob. Kasi hindi nila mabitaw-bitawan. Ngunit simple lang naman. Pwede tayong lumapit sa Panginoong Hesus, humingi ng grasya, humingi ng paghihilom, humingi ng pagpapagaling doon sa pait sa puot na naranasan natin at tayo ay magiging malaya. Ngunit wag niyo pong kakalimutan ang kondisyon. Kailangan natin tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Tayo po ay magpapadisipulo sa simbahan na nagdala sa atin sa Panginoon para malaman natin ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Yun po ang kapangyarihan ng Panginoon. May problema ka sa asawa mo. Ang kadalasan po na monkey trap sa mga mag-aasawa ay pride. Ayaw nilang magkaroon ng reconciliation. At ang nangyayari sa kanila, imbis na yung isa na may kasalanan ay humingi ng tawad, ang kanyang pride ay mananaig. Wala naman mawawala sa'yo, di ba? Kung hihingi ka ng tawad. Maaring masigawan ka, maaring mapagalitan ka dahil gumawa ka talaga ng kapalpakan. You deserve that. 'Di ba? Kung sasaktan ka ng asawa mo, potentially, hindi dapat yun. Pero kung dahil sa kanyang emotion, dahil sa ginawa mo na nasaktan ng asawa mo, then you deserve that. But your spouse also deserves to be
ask for forgiveness. Kasi gumawa ka ng kapalpakan eh. Ngunit ayaw mong hawakan, ay ayaw mong bitawan yung hinahawakan mong pride, kaya ayaw mong humingi ng tawad. Marami pong mga bagay na dapat tayo naiiwasan kung tayo ay umaangkla sa ating Panginoon at tayo ay nakakaalam ng katotohanan para tayo po ay maging malaya. Ang dami-daming tinuturo ng kultura ng mundo na hindi makatarungan to the point na tayo pinahihirapan natin ang ating sarili. Kung tayo ay ayaw humingi ng tawad, tayo ay magpatawad kahit hindi humingi ng tawad yung taong yan. Ngunit ang isa po sa nais kong ipamahagi sa inyo dahil ako po ay nadadala ng Panginoon na sabihin sa inyo to. Kailangan po natin maranasan ang pag-ibig ng Panginoon. Kasi ang pag-ibig ng Panginoon, agape level po siya, walang kondisyon. At pag naranasan natin ang pag-ibig niya, maiintindihan natin na ito ay magpapalaya sa mga raming anik-anik sa ating buhay. Kapag natutunan po natin tanggapin ang pag-ibig ng Panginoon, mauunawaan natin ang plano niya sa ating buhay. At pag naangkla natin ang plano niya sa ating buhay, sa ating isipan at puso, mauunawaan natin na mas malaki at mas malawak pa ang plano niya sa atin kasera sa mga plano nating sarili. Dahil ibibigay niya sa atin ang kaalamang spiritual para maipamuhay natin ito at tayo ay maging totoong malaya. Ang isang example po na maaaring ibigay ko sa inyo ay ang katotohanan ng disiplina. So si Joseph po, Joseph the Dreamer in the book of Genesis, siya po ay na-prophesy, pinangakuan ng Panginoon na he is going to be a leader wherein yung kanyang mga pamilya, kanyang kapatid, ang kanyang magulang iluluhod sa kanyang harapan. And only the leadership position at a national level will bring his family to kneel before him. So that was prophesied sa buhay ni Joseph. Ngunit dahil sa pagiging inggitero ng kanyang mga kapatid, siya ay sinold sa slavery. At nung nasold siya sa slavery, siya po ay nagtrabaho sa bahay ni Potiphar. At siya ay naging matapat. Matapat sa Panginoon, matapat sa kanyang amo. Ngunit, ginawan siya ng istorya ng asawa ni Potiphar na nauwi naman siya sa kulungan. So, he became a prisoner. Habang siya ay nasa preso, he became the best prisoner ever. Na tinulungan niya yung warden to become, organized. Na naging mas maganda yung preso. Kasi kahit saan siya magpunta, kahit saan siya dalhin, kahit hindi pa yun yung end game ng Panginoon sa kanya, pinaghuhusayan niya yun. Hindi siya naging bitter. Kasi alam niya yung katotohanan about his future. One day, he is going to be somebody that God is going to use to save the nation Israel. And lo and behold, to cut the long story short, nangyari po, he became the governor of Egypt. Second in command kay Pharaoh. Ang katotohanan ng disiplina ay napaka-importante. Ang katotohanan ng struggle ay nagdudulot ng resilience, ng lakas, ng tapang sa isang tao na napagdaanan at nalagpasan yun. Kaya nga po napaka-importante ng bagay na dadaanan natin sa mundong ito na tayo ay mag-i-struggle, tayo ay mahihirapan, tayo ay mag-build ng resilience kasi kailangan natin malagpasan yung discipline stage na yan. Wala pong pinagkaiba yan sa taong isang mahirap na nagkaroon siya ng drive para yumaman. Lahat ng maari niyang lagpasan na bulubundukin ay talaga na nga naman inakyat niya. Lahat ng body of water na kailangan niya mag-dive, dinaanan niya. Kahit anong sabihin ng mga tao sa kapaligiran niya, hindi niya hinayaan maapektuhan siya, especially the words that actually tries to discredit or destroy yung kanyang hope. At ang isang tao na may hope ay isang tao na malaya dahil yung hope niya kay Lord will bring that person to the reality of success. Dahil hindi siya mapipigilan. Magtutuloy-tuloy siya. Wala siyang pakialam sa social media. Hindi siya magbababad sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Hindi ganun ka-importante sa kanya ang mga sasabihin ng mga tao sa kanyang kapaligiran. Ang importante sa kanya, ano ba ang sasabihin ng Panginoon sa kanya. At yun ang totoong kalayaan. Dahil you are not pressured by the people around you. At kahit tulog sila, gising ka dahil you are developing excellence. You are developing humility. You are developing capacity to overcome the world. Kaya nga po pag tinignan nyo, si Jesus, sabi ng Book of Philippians, if I'm not mistaken, the Book of the Hebrews, sabi niya, He learned obedience through suffering. Sabi sa Isaiah 53, He is a man, who is familiar with suffering, familiar with pain. And that's how
wonderful and powerful God is. And that is how we can actually overcome. So wag po tayong magpasakop at maging imprisoned sa kasalanan or sa monkey trap. Tuloy po natin. Sinasabi po ng Biblia that when you receive Christ as Lord and Savior, when you become a disciple of Jesus Christ, then you will know true reality. First John chapter 2, verse 15 to 17, Amplified Version says, sabi po rito, do not love the world of sin that opposes God and his precepts. So we're talking about sin, nor the things that are in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust and sensual craving of the flesh, and the lust and longing of the eyes, and the boastful pride of life, pretentious confidence in one's resources or in the stability of earthly things, these do not come from the Father, but are from the world. The world is passing away, and with it its lusts, the shameful pursuits, and ungodly longing, but the one who does the will of God, carries out his purposes, lives forever. And may the Lord add blessing and power to the reading of his mighty word. So sinasabi ng Panginoon dito, only those who genuinely loves God, who are disciples of God, who are obedient to God, will overcome the world. Kasi ang world, dadalin tayo sa kasalanan. At ang kasalanan destroys us and destroys our relationship. Not only with God, but also with the people around us. Dahil ang ginagawa ng mundo, inaakit tayo na magkasala. Inaakit tayong pumalpak. Inaakit tayong maging masama. Kaya nga po kung titignan natin ang kalakaran ng mundo, kadalasan po ang mga tao na nagpupursue ng kabutihan, nagpupurso ng katotohanan, nagpupurso ng Christianity ay binabato ng mga tao sa kapaligiran. There is no religion, there is no belief system in the world. Only Christians or Christianity ay normally inaatak. Pag tinignan niyo po ang ibang relihiyon, nalaman nila na manginginom yung tao ngayon, wala silang pakialam. Eh, na relihiyon manginginom ka, that's fine. Pero pag nalaman nila that you are a born-again believer at ikaw ay nagsinungaling, aatakihin ka. Notice that if you are a Christian, people will be judgmental on you. Kahit nga po ang pamilya mo eh. If they are not with God, the tendency is for you to be judged on the basis of the perspective of the world. Kaya nga po sinasabi ng Panginoon dito, only those who do the will of God will live forever. At hindi tayo magpapasakop sa cravings of the flesh. No, tingnan mo na lang ang katawan mo. Isipin mo. If you are unhealthy right now with regards to your body, then you have to understand that you are not taking care of your body, and that is actually the temple of the Holy Spirit. So if you are a Christian and you're telling me you're a Christian, you're telling God that you love God, and yet you are not taking care of your body, then you are disobeying God by the food that you eat, by the habits that you actually create. So yun po yung nangyayari sa atin. Kaya nga po, mas maraming tao ang namamatay sa sickness and diseases instead of natural death, because we opt to sin and destroy our body in the process. We opt to sin and we stress ourselves. Ini-stress natin ang ating sarili because we entertain doubt, anxiety, 'di ba? Pag nawalan tayo, let's say, ng kayamanan, nawalan tayo ng pera, anong gagawin natin? We don't turn to God. Naghahanap tayo ng pwedeng utangan. Naghahanap tayo ng bangko. Naghahanap tayo ng loan shark or whatever. We do not depend on God. Kaya nga po, ang reality ng isang nagpapasakop sa Panginoon, alam niya that if I seek the kingdom of God and His righteousness, all of the things that I need will be given to me as well. As a bonus po yun. Hindi to something na you have to actually give extra effort para ma-receive mo. Ang sabi niya, if you seek God's kingdom and His righteousness first, magiging malaya ka na, dadagdagan ka pa ng pagpapala ng Panginoon. And that is what the Bible says, and that is our true reality. Ang sarap po talaga kapag nakapagpasakop tayo sa Panginoon at tayo ay naging malaya sa mga fears, anxieties natin, di po ba? And that is something very important that I would like to share with you today. At ang last po na true reality is sa 1 Corinthians chapter 1, verse 26 to 29. I'm reading from the NLT version. I hope you will be reading with me while you are mute. Sabi po dito, remember, dear brothers and sisters, that few of you
or wise in the world's eyes, or powerful or wealthy when God called you. Instead, God chose things the world considers foolish in order to shame those who think they are wise. And he chose things that are powerless to shame those who are powerful. God chose things despised by the world, things counted as nothing at all, and used them to bring to nothing what the world considers important. As a result, no one can ever boast in the presence of God. And may the Lord add blessing to the reading of His mighty word. Sino ba tayo sa mundo? Diba, if we are working as an employee, we can be an employee number and the president or the owner does not even care about us. Pero kahit tayo ay janitor, kahit tayo ay call center agent, kahit tayo ay freelancer, the Lord actually looks upon and protects the one who loves Him and obeys Him. At sinasabi ng Panginoon that my hedge of protection will always be with the one who delights in my laws and far from the sin nature. Kaya nga po kahit tayo mga Kristiyano, if we continue to doubt, if we continue to put our lives on our own very hands, and we do not depend on God for our present and our future, then we are actually not trusting Him enough. Kasi nga po sabi ng Panginoon, di ba? I will supply all of your needs according to my riches and glory in Christ Jesus. So, ang needs natin, isusupply ng Panginoon yon. There should be no worry, no concern about any need if we are truly free and understand the reality of what it means to be submitted sa Panginoon. Kasi yun po talaga nagagawa ng isang tao nagpapasakop sa Panginoon. Kay Jesus, kay Ama, na nasa langit, kay Lord Holy Spirit. Kasi kakalmahin tayo ng Panginoon na tayo ay bibigyan ng provision ng ating Panginoon because yun po ang pangako niya. Ngunit kahit Kristiyano tayo pero wala tayong tiwala sa Panginoon, paano magiging totoo ang scriptures kung susuwayin natin ang Panginoon? That is what God has told us. That is what we should do and obey God on. Kaya nga po ang concentration ng isang Kristiyano na alam niya ang realidad ng buhay na nagpapasakop sa Panginoon ay unahin ng Diyos. Bago ang sarili, bago ang iba. At makikita niya na ibang-iba ang kanyang pananaw. Na-imagine niyo po ba, if you have access to the mind of Christ, then malinaw ang pag-iisip mo. Hindi ka natataranta, hindi ka na-pressure, hindi ka naaatat, hindi ka nagmamadali at iniintindi mo what is the best possible plan that God has for you. Hindi mo ipipilit yung gusto mo. Kasi nga po marami akong mga marami akong dinidisciple, ang sabihin nila, I believe that this is God's plan for me, this is God's will for me. Pero ang totoo niya, yun ang will nila sa sarili na at pinagpipilitan nila sa Panginoon kasi hindi nila naiintindihan pa paano maging disipulo ni Kristo. Kaya hindi nila ma-access ang katotohanang nagpapalaya. And that's very, very important. Before I end this message, I would like to share with you yung current situation ko po right now. I'm still looking for, because I'm a volunteer pastor, the church is unable to support the needs of my family financially. I have to work. Nagtatrabaho pa rin po ako. Unfortunately, wala akong trabaho for the past 5 months. And I am trusting God with the work that He is going to give me eventually. But in that 5 months, nag-chip in yung mga anak ko. They understood my situation. They understood that they need to actually chip in. Naintindihan ng asawa ko that this is part of God's plan sa aming buhay. And they're all on board with that. And that is the blessing of grace given unto me. Kasi kung ako, babalikan ko lang po yung dati kong pag-uugali. Matataranta na ako, maatat na ako, at tanggapin ko na lang kahit anong trabaho, papatulan ko yung mga bagay na, would be available to me at that time. At hindi ako magtitiwala sa Panginoon. Ngunit ito po yung panahon ng buhay ko na nauunawaan ko, na ang pamilya ko nauunawaan nila kung nasaan ako sa pananampalataya o sa Panginoon. At dapat ako magtiwala sa Kanya because He is our provider.
And there are certain things that is happening in our lives dito sa family ko that I cannot share with you. But pag nakikita namin how God life engineers our circumstances, alam po namin that the timing of God is perfect. Am I worried? Am I concerned? No. And without prompting, yung family ko po, they are actually taking the cudgels. And I know na one day, very soon, I will be sharing with you eventually that God has blessed me with a job that is designed for me to flourish, designed for me at the appropriate time because this is part of my growth in the faith. I need to go through this part of my life so that I can fully depend on Him. And this is my story. And the story I have is a story that will tell you that God is a deliverer and God is our provider. Let's bow down our heads and close our eyes right now. And I would like to encourage each and every one of us today na magpasakop sa ating Panginoon. If you haven't received Christ as Lord and Savior yet, I would like to encourage you to receive Him now. Napakadali lang po ng gagawin nyo. The first thing that you need to do is actually ask for forgiveness for all of the sins that you are reminded of today. Ihingi niyo po ng tawad ang kasalanan na naisip niyo today. And the Bible is very clear that He is faithful and He will cleanse you of all of your unrighteousness if you seek forgiveness for your sins. Pangalawa po, thank Jesus because He is our Lord and He is our Savior and He is the reason for our salvation. Meaning, pag namatay po tayo physically, we will go to heaven, our spirit. And more than that, while we are here on this planet, we have the opportunity to live this life according to His will. And this is the most important step of all. Please do pray this prayer. I'm going to lead you to pray this prayer. Kailangan niyo pong ulitin to. Kailangan niyo pong sabihin ng inyong bibig. Dahil the Bible says, if we confess with our mouth that Jesus is Lord and believe in our hearts that Christ raised Him from the dead, then we will be saved. So ulitin niyo po to. Jesus, manahan ka po sa aking puso, maghari ka po sa aking buhay, bilang Diyos at tagapagligtas ko. Palayain niyo po ako sa kasalanan. Palayain niyo po ako sa kamunduhan. Turuan niyo po ako na maging spiritual para maunawaan ko po ang iyong mensahe, ang iyong plan sa aking buhay. Amen. Amen. Pwede po kayong dumilat. If you prayed that prayer sincerely, kayo po ay ligtas na. Kapag napatay po kayo physically, ang inyong kaluluwa ay pupunta sa langit. Pero higit po dyan, napaka makapangyarihan po ng Panginoon at bibigyan ka ng buhay na napakaganda, malaya sa kasalanan habang ikaw ay nasa mundong ito. And I would like to pray for the believers with us today. Kapatid, nasaan sa iyong puso ang ating Panginoon? Siya ba ay sentro ng iyong buhay? Siya ba ay sentro ng iyong relasyon sa iyong esposo, esposa? Siya ba ay sentro ng relasyon mo sa iyong mga anak? At kung ikaw ay anak, siya ba ay sentro ng relasyon mo sa iyong mga magulang? Kung ikaw ay nagkakasala at nais mong maging malaya, ang grasya ng Panginoon ay magdadala sa iyo para humingi ng kagalingan sa mga makasalanan, makamundo, at mga karnal na gawain mo. Para maintindihan mo ang kasalanan. At para maintindihan mo rin ang kalayaan. Lumapit ka sa Kanya sa oras at pagkakataong ito. At kaya Kanyang palayain kung nais mong maging malaya. Huwag mong tularan yung unggoy na ayaw bitawan, yung prutas na sa loob ng trap, to the point na siya ay nawawalan ng totoong kalayaan dahil siya ay huhulihin ng mga poachers. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay maging alipin ng kasalanan. Ayaw ng Panginoon na malubog ka sa utang. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay nasa isang relasyon
na hindi makabuluhan at nagbibigay lang sa iyo ng kalungkutan. Ayaw ng Panginoon na makalimutan mo ang joy ng iyong kaligtasan. Ayaw ng Panginoon na hindi mo maunawaan ano ba ang plano niya sa buhay mo. Alam mo, kapatid, alam mo, kapag ikaw ay sumusuway sa Panginoon, meron kurot sa puso mo. Meron kalungkutan kang nararanasan. Alam mo, base sa iyong karanasan, na alam mo mali ang ginagawa mo. At ito ang araw na maaari mong itama ang maling ginagawa para ikaw ay tuluyang maging malaya. Lumapit ka sa Kanya at siya ay lalapit sa iyo. Tawagin mo siya at siya ay sasagot. Yan ang pangako ng Panginoon, ng pag-ibig niya ay walang kondisyon. Ano man ang sitwasyon mo, mahal ka pa rin niya dahil hindi siya nagbabago. Kapatid, bumalik ka sa Panginoon. Kung ikaw ay nakukonvict, come back to Him para ikaw ay maging malaya at huminto sa kasalanan at kamunduhan. Hallelujah. Panginoon, kayo po ang magbigay ng kalayaan sa aking mga kapatiran na nagnanais bumalik sa iyo. Alam po namin, Panginoon, na ganun lang kadali ito. Nais lang namin, Panginoon, na bumalik sa iyo at kami ay makakabalik. Nais namin na maging gumaling sa aming karamdaman at kapag ginusto mo ito, ibibigay mo ito. Because that is your promise. It's easy. It's not difficult. There's no process. All we need to do is to repent because we have experienced godly sorrow. At tatalikuran namin ang mga kasalanang ito dahil alam namin mali. At ito ay umaalipin sa amin. Nagdadala ng mga gabi na hindi kami makatulog, nagdadala ng pagdududa, nagdadala ng mag-isip na hawakan namin ang aming buhay sa aming kamay at huwag kaming magtiwala sa iyo. Ayaw mo nun dahil ikaw ang amang mapagmahal. Lahat ng aming pangangailangan, ikaw ang magbibigay. Hallelujah. Sa lahat po naghahanap ng trabaho ngayon, huwag kayong mag-alala dahil ang Panginoon, ibibigay niya sa iyo yung nararapat. Ngunit kung kailangan mo dumaan sa disiplina, kailangan mo dumaan sa pagsubok, dumaan ka para maranasan mo ang kanyang kapangyarihan. Sa mga kasama ko ngayon, mga kapatiran na hindi maganda ang relasyon nyo sa inyong pamilya, maaring magsimula sa iyo ang paghihilom ng sugat ng relasyon kung nais mo. Hingin mo ang grasya sa Panginoon dahil ang paghihilom ay magmumula sa iyo. Sa mga kapatiran na nakalimutan na ang pakiramdam ng isang buhay na malaya at punong-puno ng kagalakan, na maaari mong maranasan muli yun. Because God can give you back the joy of your salvation. Naalala mo ba when you receive Christ as Lord and Savior? You're very young in the faith and you are willing to do everything that God tells you to do. Magpupuyat ka, mag-aayos ka ng upuan sa simbahan, maghahanap ka ng ano yung maaari mong maitulong. Whatever that may be. Wawalis, magmamap, magsiset up ng sound system, magdadala ng mga kaibigan, magdadala ng mga kamag-anak, magdadala ng mahal sa buhay para ma-receive din nila si Jesus as Lord and Savior. Return to the joy of your salvation. Return to it because you can. Father, we thank you and magnify you. Beautiful God, maraming salamat. This is Resurrection Sunday and it means our freedom and our salvation. As we pray in Jesus' name. Amen. Amen.